temang ibibigay sa inyo. Nais ko lamang pong ibabatid sa lahat, sa CAP, sa alagad, na bukas po at sa inyo, higit sa inyong mga tagasunod at pasyente, bukas po mag-uumpisa ang gawain ng alas 9 impunto ng umaga sapagkat may mission po ang Kapatiran Divine Mercy sa Valenzuela, sa Maynila. So kailangan po mag-umpisa ang gawain ng maaga para makarating po kami doon sa hapon. Kaya po bukas ng umaga, alas 9 po, nandito na po kayo at yun po ang umpisa ng ating gawain. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, sa araw na ito, nais ko lamang pong tawagin ang nagse-celebrate ng kanyang kaarawan, ang aming kapatid na alagad na medyo 1 taong nawalay sa amin sapagkat siya ay nasa Dubai na kapiling niya ang kanyang mga anak. At muli, tuwing darating ang kanyang kaarawan, umuwi siya dito sa Pilipinas upang dito mag-celebrate ng kanyang birthday sa banal na dambana. Palakpakan po natin ang aming kapatid na si Tita Au. Happy birthday! O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, muli nagpupuri ako at nagpapasalamat sa araw na ito. Sa pahiramang buhay, salamat sa kalakasan at kalusugan na pinagkakaloob mo sa akin. Hindi lang pang pisikal, kung hindi pang espiritual. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang na pinagkakaloob mo sa amin, sa paggabay at patnubay ng iyong banal na espiritu. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat na narito ngayon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Salamat po sa lahat ng bumati at tumawid sa aking kaarawan. Alam niyo po, kaninang umaga pa, lumuluha na ako ng luha ng kagalakan dahil pagising ko po, tinawagan ako ng banal na espiritu at siya po ang unang bumati sa akin. Hindi po ba buhay ang Diyos, sadyang kay dakila niya. Sumunod po yung mga kapatid kong alagad. Salamat po sa mga kapatid kong alagad na nagmamahal sa akin, sa mga CAPS, sa mga choir at IT team, at sa lahat po ng Kapatirang Divine Mercy. Bagamat bihira po akong mag-share dahil every year po ako umuwi, subalit sa pagsishare ko po, damang-dama ko ang kagalakan sapagkat ang banal na espiritu ang nagpapalakas ng loob sa akin. Ang tunay na banal na espiritu na kung ating iisipin o paglilimiin, siya po ang laging nakagabay sa amin. Siya ang aming patnubay, bagamat kami ay malayo. Ako po ay, kung hindi po nyo na itatanong, ako po ay line of 6 na. 26, kung babaligta rin, 62. Napaka-mahal po tayo ng Diyos sapagkat ang banal na espiritu ay laging nakagabay. Simula po nung ako ay mapunta rito, hindi ko po maubos maisip dahil magsisiyam na taon na po ako dito. Napunta po ako dito dahil ako ay nagkaroon ng karamdaman. Doon po sa pagkakaroon ko ng karamdaman, lahat ay aking natutuhan. Yung noon at ngayon, ibang-iba po. Kasi po nung hindi pa ako nakakarating dito, noon, hindi ko po alam kung paano manalangin. Bihira po akong magsimba. Pagkatapos po, ang pag-uugali ko ay laging nagagalit, laging mainitin ang ulo. Subalit ngayon po, dahil nasa akin na ang banal na espiritu, nadadama ko siya, nabago pong lahat yun. Kahit man po hindi totally na nabago, subalit malaki po ang pagkakaiba. Noon po, sa pananalangin, di po ba, pag tayo ay nananalangin, alam natin yung sumasampalataya ako. Habang dinadasal ko po yung sumasampalataya ako, nandoon po palang lahat ang kaganapan ng ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos Ama,
Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ang Diyos Ama na nagpahiram sa atin ng buhay, ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Pagkatapos po, ipinagkaloob pa niya ang kanyang anak upang tayo ay tubusin sa ating pagkakasala. Hindi po ba napakabait ng Diyos? Mahal na mahal tayo ng Diyos. At ngayon nga po, pagkaraang itinubos tayo sa pagkakasala, patuloy pa rin tayong nagkakasala, di po ba? Sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, ibinaba pa din niya ang banal na Espiritu. Ano nga po ba yung banal na Espiritu? Hindi po ba ang misyon ng banal na Espiritu dito sa lupa? Tayo ay aliwin, patnubayan, gabayan, bigyan ng kapayapaan ang ating mga pag-iisip, pagalingin ang ating mga karamdaman, at higit sa lahat, ang mensahe ng kanyang mga banal na salita upang tayo ay matuwid ng ating landas. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Kaya naluluha po ako sa kagalakan kaninang umagang-umaga dahil sa banal na Espiritu na bago po ang aking mga pananaw sa buhay. Malayo man po ako, hindi ko nakakalimutan ang gawain ito habang nanonood ako sa internet sa araw-araw. Kung minsan hindi man makapanood dahil minsan may pinupuntahan kami o nagsisimba kami, inire-repeat po yun para panoorin lang. Habang nanonood ako, kitang-kita ko ang gawain ito, ang mga alagad na nagpapacilitator, ang mga nagsishare, tapos ang mensahe ng banal na Espiritu. Tunay na kagalakan po pag pinapanood naming mag-asawa, sa daman-daman namin ang banal na Espiritu ay nakagagabay sa amin. Tulad nga po nung ako ay nagkaroon ng karamdaman, nung ako ay mapunta rito, noong ko siya unang nakilala, nagkaroon ako ng karamdaman sa matris, nagkaroon ako ng polyp. Dinala ako sa doktor, yun ang na-detect sa ultrasound, polyp. Doon po sa pagpunta ko sa hospital, inassign po ako sa kinabukasan, operahan na daw ako. So nagpunta po kaming mag-asawa, nakadala na namin lahat ng gamit. Pagdating doon, general check-up, inuna yung urine, tapos po blood pressure, kung tumataas ang presyon ko. Alam po ba nyo, hindi natuloy ang operasyon dahil tumaas ang presyon ko. Ang sabi ng doktor, hindi mo na natin itutuloy dahil magme-maintenance ka muna ng gamot for 1 week. Yun po, talaga pong buhay ang Diyos. Dahil kaya pala hindi natuloy ang operasyon, may nagsama sa akin dito, bakit hindi ka magpagamot kay Apo Conching? Baka doon ka gumaling. Kinabukasan po, sinamahan niya ako. Alam po ba nyo, yung maliit na altar pa lang yun. Doon sa maliit na altar, pagpasok ko pa lang, dahil Apo Conching yung naririnig ko at hindi ko pa kasi siya kilala, pagpasok ko po, hinahanap ko na yung Apo. Akala ko nga po, marami pong nagsasabi na akala ay matanda. Akala nga po namin ay matanda. Yung pala, paglabas niya, napakaganda po pala at batang-bata. Kaya nung hinaplos na po niya ako, ang sabi, hindi ka po sinasabi yung karamdaman ko. Hinaplos na niya yung matris ko. Sabi niya, wala iyan. Lulusawin niya ng mga dahon-dahon. Binigyan niya po ako ng dahon-dahon, 12 klase ng dahon-dahon. Inumin mo ito sa loob ng 1 buwan. Alam niyo po ba, ang kabiyak ng puso ko, wala man siya dito. Talagang nanalig at nanampalataya. Nagagaling ako sa mga dahon-dahon para lamang hindi ako ma-opera. Habang pinipitas niya yung mga dahon-dahon na yun, dinadasal po niya na pagalingin mo po ang aking asawa. Kayo po ang ginamit ng Panginoon. Ang mga dahon-dahon ito ang ginamit ng Panginoon upang ako ay gumaling. Yun po, unti-unti sa loob ng 1 buwan, nawala po yung polyp. Nagpa-ultrasound po ako, nagpa-second opinion ako doon sa another doctor, hindi doon sa dati. Alam po ba nyo, ang lumabas sa ultrasound, clear po, wala na yung polyp. Hindi po ba buhay ang Diyos? Kaya simula po noon, hinahayo ang Divine Mercy sa bawat lugar, sa bayan-bayan. Lagi na po kaming kasamang mag-asawa. Hindi po kami pumapalya ng pagsama sa paghahayo ng Divine Mercy. At yun nga po,
naging alagad po ako hanggang sa patuloy po akong gumaganap dito. Subalit ng yun nga po, kaloob ng Diyos na makarating kami sa Dubai dahil nag-aalaga po ako ng 2 apo, kaming 2 mag-asawa. Hindi naman po namin mapahindian ang aming mga anak dahil gusto po nila kami ang mag-alaga, ayaw nilang ipaubaya sa ibang tao. Subalit sabi ko nga sa kanya, 3 years ang contract namin, naka 2 years na po ako, so 1 year na lang, nandito na muli ako. Kaya masayang masaya po ako dahil pag nandito ako, galak sa puso. Dahil ang mga nakakasama ko dito, bilang kapatid sa Espiritu, puro pagmamahalan, pag-ibig ang nadarama ko dito. Higit sa lahat, pagdating ko, beso-beso. Hindi po ba napakasarap, mga alagad? Tingnan po niyo ang buhay namin. Kung iisipin mo, 62 na ako, 9 years. Kung titingnan po niyo yung, nakita ko po yung picture sa itaas ng mga alagad. Pag nakita po niyo, pag ikinumpara niyo yung mukha ng mga alagad nung araw, mas maganda pa po ngayon kaysa dun sa una. Nakapagpapabata po, di po ba? Laging nakangiti. Kaya napakasarap po dito. Kaya nga lang, aalis na naman ako eh. So, mamimiss ko na naman ang lahat ng mga naririto, lahat ng pumupunta. Kaya pag po nanonood ako sa internet, lahat, sana nga ako paikutin yung camera para na makita ko kayong lahat. Eh, ano po eh, talagang ang banal na espiritu ang ano eh, kaloob ng banal na espiritu na hindi lahat makita. Napakarami pong kaganapan. Sa ngayon po, nagkaroon na naman ako ng karamdaman. Yung pong karamdaman ko, nagkaroon ako ng breast mass. Bali po 2 years na. Wala pa po ako sa Dubai. Ito na yung karamdaman ko. Ang sinabi po ng banal na espiritu, ano lang to, kulani, huwag kang mag-alala, mawawala iyan. Ibinaong ko po yun sa Dubai, yung sinabi ng banal na espiritu na mawawala iyon. Subalit, doon po sa, yung mga anak ko kasi mapilit na ipa-check up ako, ultrasound, biopsy, mammogram. Subalit lahat ng examination na ginawa sa akin, alam po ba nyo, hindi cancer, negative na lahat. Kaya sabi ng banal na espiritu, hindi ka ma-opera, mawawala iyan. Kaya inangking ko po yun, pagbalik ko, naka-schedule ang operasyon ko, inaangking ko po na hindi ako ma-opera. Sabi nga po ng banal na espiritu sa kanyang mga mensahe, tinuturan niya lagi, kung ang bundok ay kayang tibagin, ang dagat ay kayang huwiin, ano pa kaya ang bukol na di kayang tanggalin o durugin. Iyon po ang pinanghahawakan ko. Kaya salamat po sa mga alagad. Sana po patuloy nyo akong ipag-pray na sana hindi ako ma-opera. Isishare ko lang po ulit yung sa kapatid ko na nasa Amerika. Talagang buhay din po ang Diyos. Yung pong kapatid ko na nasa Amerika, yung pong, kung kilala po niya si Julian. Si Julian na nakarating na dito. Nanay po niya yon. Alam po ba niyo na nauna akong magkasakit doon? Nung nagpa-general check-up po siya last month, alam po niyo, napakabilis ng mga pangyayari. Pag pala tayo binigyan ng karamdaman, ora mismo, tanggapin natin at ipanalangin natin na sana sa pagkakaroon natin ng karamdaman ay mawala ito. Kapag tunay tayong nanalig at tumanggap at nanampalataya sa banal na espiritu. Yung pong kapatid ko, na-detect na may bukol din sa kanan naman. Alam po ba niyo ang ginawa sa kanya? Alam po ng banal na espiritu to dahil lagi silang tumatawag sa mahal na Apo Conching. Na-detect sa kanya isang maliit na bukol. Bukol na maliit na nung imammogram siya, i-biopsy, ang findings, cancer. Cancer, subalit 0 stage. Walang stage pa. Dinulog ng kapatid ko sa mahal na Apo Conching kung ano ang kaloob na Ama. Pero hindi ko kayo pababayaan. Patuloy ko kayong gagabayan sapagkat kayong mag-anak ay nananalig na tunay at nagiging makatotohanan katulad po ni Julian. Naiyak po ako sa batang yun dahil sa batang edad niya talagang tanggap niya na ang banal na espiritu ay nandirito sa lugar na ito. Buhay na buhay, ang taong kinalugdan, ang taong
lagi ay nakasubaybay sa atin ang mahal na Apo Conching. Nung ma-detect po ng doktor, yun nga po, talagang kaloob ng Diyos na ma-opera siya. Tinanggal po yung bukol na yon. Tapos radiation ang ginawa. Alam po ba nyo ngayon, talagang napakalakas ng kalooban ng mag-ina na yon. Lumalaban sila, pati yung kapatid ko. Ngayon po, magaling na siya. Ang sabi ng doktor, pre-cancer na siya. Cancer-free na. Kaya napakadakila ng Diyos sapagkat nadama po ng banal na Espiritu na talagang nanaligat na nampalataya silang mag-ina. Kung mababasa po niyo ang mga mensahe, ang mga message ng pamangking ko, talagang damandama ko na talagang nandirito ang kanyang kalooban. Malayo man sila, pilit silang nanonood kahit na hating gabi, kahit hindi sila natutulog, nanonood sila sa internet. Kaya maraming salamat po muli dahil nung operahan yung kapatid ko, sabi ko doon sa isang alagad, isama niyo sa prayer. Kapatid ko dahil operahan. Pagka marami po palang nananalangin at nagdarasal, walang hindi ang Panginoon diringgin ng ating mga panalangin sa bawat oras, sa bawat araw. Kung tayo ay nananalig at nananampalataya, nandyan siya, kaagapay natin. Kaya napakadakila ng Diyos, mahal na mahal tayo, sapagkat lalo ang mga alagad na nandirito sa araw-araw, ano nga ba ang mapapala? Kung hindi, ano nga ba ang mapapala ang sabi ng iba? Ang sabi ng iba, subalit sa araw-araw na paglilingkod, hindi po ba napakadakila niya dahil hindi pinababayaan ng mga alagad sa araw-araw. Kaya sa mga kapatid ko, bagamat ako ay malalayo na naman, sana po pagpatuloy po natin ang magdalangan niyan sa bawat isa. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Siguro po nakakuha kayo sa binahagi ng aking kapatid kung bakit siya nagtibay sa dakong ito sapagkat ang kagalingan ng kanyang katawan at higit sa lahat ang kagalingan ng kanyang kaluluwa ay nakamtan niya sa dakong ito. Sa kahit na nasa malayo siya, hindi maiwaglit ang dakong ito sapagkat ito ang hinahanap ng kanyang kaluluwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago ko po tawagin ang isang kapatid ko na hahandugan ng awit ang aking kapatid na Au para baunin niya sa pag-uwi niya sa Dubai upang sa tuwin niya ay maalala niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Binabati ko lang po ang lahat ng tagasunod na nanonood sa iba't ibang dako ng bansa, ang mga alagad na nasa ibang bansa, ang mga anghel ng gawaing ito. Maraming po salamat. And to all my friends watching us in Syria, in Portugal, in Nigeria, in Egypt. Thank you, my friend, for watching this site. I hope you stay tuned up to the Holy Spirit. Give the message to us and ask the Holy Spirit to understand what Apo Conching, through Apo Conching, deliver the message. Thank you very much for watching us. Ang sunod ko pong tatawagin ay ang kapatid kong si kapatid na Mirna upang handugan ng isang awitin ang aking kapatid na nagdadaos ng kaarawan ngayon. Palakpakan po natin siya. Purihit dakilain po ang Ama sa dakilang araw na ito na nagdiriwang po ng kaarawan ang ating kapatid na si Tita Au. At kagalakan po ng puso ko ipabatid sa bawat isa na kami po ay magpinsan sa dugo. At udyok po sa aking puso na tawagin ang aking anak na co-shepherd, Bunsoy. Awitan natin ang ating kapatid na Tita Au. Kaprasong pagbabahagi lang po. Sadyang kundi po kami tinawag ng mahal na facilitator, kami na po ang mag-a-apply. Sapagkat kung hindi po lingid sa lahat na ako din po bilang kami magkamag-anak na tuwiran sa espiritu at sa laman, pareho po kami ng naging karamdaman. Kaya po, kung paano niya ipinahayag yung kung ang
ang bundok ay kayang tibagin, dagat ay kayang hawin. Ganon din po yung naging panuntunan ko noong mga panahong ako po ay may bukol sa dibdib. At gayon din po ang isang pinsan ko na nasa Amerika, yun nga pong mami ni Jillian. Kung ano pinaganap sa akin, magaganap din po kay ate. Amen po ba? Bumabata po, patanda, pabata. Palakpakan nga po natin ang Panginoon Diyos na buhay. Pagka, maganda. Dati si Bunso maganda, ngayon pangit na si Bunso. Naku, happy birthday, ate. Maganda po kayo. Sabi nga, alam po ba niya, sabi ng mga anak ko, nung ako'y dumating dito, pinakulot ako sa Dubai. Bagong kulot. Tapos nung makita nila pinaunat ko, sabi ba naman, Nanay, bakit ka mukha mo si Lolita Solis? Maganda naman ako doon. Para pong, ito po yung kaganapan kahapon, nadagdag lang po si Tita. Naiba po sapagkat kahapon si kapatid na Lynn. Ngayon naman, ibig sabihin, Tita, magkakanta ka din. Amen, Lord. Tunay po naman. Ito pong awiting ito ay hindi pa po namin napagduduwitan ng anak na Annalie. Subalit, kapag bukal po sa puso ang pag-aalay, kahit po anong awitin, hindi na po marapat pang ensayuhin. Amen po ba? Kasi tayo pong lahat ay pwede po tayo magsabay-sabay umawit. Ito po ay handog natin sa ating sarili. At tinatanong natin ang ating sarili kung sino nga po ba tayo kung hindi tayo marunong magmahal. Di po ba? Sa kahiwagaan ng Diyos. Mahabang buhay pa. Kita-kita po naman natin ang hiwaga. Saan po ba si Sister Dory? Ilang beses na pong tinaningan magpahanggang ngayon po buhay na buhay at kay lakas-lakas. At bumabata din. Sino ako? Kundi mo ako mamahalin. Happy birthday po, ate. Hiram sa Diyos po ba yan? Baka po ipaglalaban niya, magkamali po tayo. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong tangka, sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang takot Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako?
tuwang hirap sa Diyos. Ang ating buhay, tayong lahat, tanging handog lamang, di ko ninais na ko'y isilang, ngunit salamat, tayo'y may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Lahat po tayo hiram ang buhay sa ating Panginoon. Amen po ba? Siya ang nangangalaga sa atin, siya ang nagbabantay sa atin, siya ang nagmamahal sa atin, tuwirang ang paghahandog niya, gayon na lamang para sa ating lahat. Kaya po, wala tayong dapat gawin, kundi ang manalig, magtiwala po sa Kanya, ano po, at ipagkatiwala ang kalat-lahatan. Kami kay Tita Au, na muli siya ay lilisan, aalis sa ating bansang Pilipinas, subalit ang baon-baon niya, yung Espiritong Banal, upang sa kanyang mga laga ng lubusan habang siya'y nabubuhay at patuloy siyang pagkagabayan, sapagkat siya nga po ay tuwirang tumanggap sa Diyos na buhay. Happy birthday ulit, Tita. Happy birthday muli, ate. Yun din po ang wish ko at siguro po kaming lahat na magkakapatid. Wish po namin sa inyo, mahabang kaarawan pa po, maparam ang karamdaman sa katawan, at higit sa lahat, huwag na pong magbalik kayo sa Amerika. Dito na po tayong lahat. Salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami po kasing gustong bumati sa birthday celebrant, kaya po bigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa sapagkat muli po aalis na naman ang aming kapatid. Gusto po naming ipadama sa kanya ang pagmamahal bilang isang alagad na pare-parehas kaming tumanggap ng Espiritu sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Nais po namin sa tuwin ay maalala niya sa puso't kaisipan niya na ang dakong ito, saan man siya dakong pumunta, wala na siyang mahahanap na katulad nito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung ninamnam niyo po ang awitin, hiram sa Diyos ang ating buhay. Kaya anuman ang nakakamta natin sa panahon na ito, anuman ang dinaranas natin, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay buhay, siya nagpahiram ng buhay sa atin, siya lamang ang dapat nating asahan. Huwag nating ipagmalaki kung ano ang nakamta nating yaman sa lupa sapagkat sa isang iglap, kayang alisin ng Panginoon yan kung magiging malabis ka sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tinatawagan ko po ang aming Mother Marisa upang ibigay ang isang kagalakan sa aming kapatid na nagdiriwang ng kaarawan upang baunin niya ito sa kanyang paglisan. Tinatawagan ko po si Mother Marisa. Purihin ka, Ama. Tita Au! Ano po, magandang umaga po sa inyong lahat.
Ano ba sasabihin ko? Alam niyo po, lingid po sa inyong kaalaman, kami ni Tita Au ay halos kulang magdadalawang taon na magkasama sa dormitoryo nang tumira po kami sa taas. At dahil kaarawan mo ngayon, nakita niyo po kanina, akala niya busy ako sa taas, narinig ko, sabi niya 26 years old lang siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, wow, nagpabata si Tita Au. Sabi ko po sa kanya kanina, Tita Au, maraming salamat sapagkat galing ka naman sa abroad, kaya social po yung pagkain namin ngayon, carbonara. Buhay mo ba ang Diyos? Sabi ko sa kanya, salamat po sa Ama sapagkat sa bawat araw po bilang kami magkakapatid sa dakong ito, na sa pamamagitan po ng aming mahal na Apo Kunching, tuwirang naging magulang po namin at kapatid din po sa espiritu ang aming mahal na Apo Kunching. Kaming lahat po, wala po yung gulang kung kailangan bata ka o matanda ka. Ang aming mga puso'y pantay-pantay na bata. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, tingnan niyo po, magnilay po kayo sa dakong ito. Tinipon po ang lahat sa kaukulan na iba't ibang paraan ang pagtawag ng Panginoon, iba't ibang kaparaanan kung paano po kaming tinipon sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo, na sa aking pagninilay po bilang kami magkakapatid, ang aming magulang, ang mahal na Apo Kunching, ilalarawan ko lang po kung bakit kami mga alagad ay masaya. Sa aming buhay po, kung ilalagay po namin sa buhay po namin ngayon bilang sa panahon ng Espiritu, bilang magulang po ang aming mahal na Apo Kunching, mayroon po siyang mga anak na tumutungo sa ibang bansa, may mga anak po siyang naroon po upang maglingkod din po sa ating Panginoon. At may mga anak din po siya na naririto lang sa tabi niya. Amen po ba yun? May mga anak din po na, syempre, may mga kakayanan, hinanap din po nila kung ano yung kanila. Ganun po kung sa pagninilay po ng bawat isa. Subalit, ang pinakamahalaga po doon, saan dako man kami humakbang, saan banda ko kami tumungo, hindi namin maaaring kalimutan ang aming magulang na pinagmulan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan, Tita Au, ipinahayag ko na po, isa po yan na kailangan manahan sa puso mo. Amen po ba yun? Na bilang isang alagad po, si Tita Au sa malayong bansa ng Dubai ay nananahan. Alam po namin na sa bawat oras, sa bawat araw, ay may tukso po sa palibot. Hindi lang po doon sa tukso na pangmundo, kundi maging sa pananalig at pananampalataya, maaari kang matukso rin kung sino yung dapat mong paniwalaan. Subalit ito lang, Tita Au, isa sa mga mensahe. Sabi ganun, ano po? Ito lang po yung masasambit ko sa aming lahat po, at lalo na po yung mga humahayo. Isa lang po yung napagnilay ko. Halimbawa po, ikukumpare ko po sa may mga karamdaman. Kayo po, may mga karamdaman kayo. Kapag gumamit na po kayo ng isang manggagamot, na kayo ay halimbawa may alinlangan, maaaring humanap kayo ng second opinion, di ba po? At hanggang third opinion. Subalit yung marami kayong pagtatanungan, pati kung ano yung karamdaman nyo, hindi nyo find out kung ano yung totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Talinhaga po yun, na simple. Subalit, yun po, Tita Au, ang pundasyon po ng Ama sa puso mo sa dakong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ay isa po kayo sa saksi. Mula sa simula, nag-aaral pa po ang kanyang mga anak, at nag-uumpisa pa pong nakikibaka sa ibayong dagat. Lahat po ng tinura ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching sa kanyang katawan ay naganap. Batid mo po yun, Tita Au. At isa po yun sa mga tatak na ipinupunla po namin kay Tita Au na lagi niyang alalahanin para wag po siyang mawala sa amin. Buhay po ba ang Diyos? At pangalawa po, nagdahil si Apo Kunching ay pinakamagulang po namin, at the same time pinakaguro, na tuwirang alam po namin na nung pagtira po dito ni Tita Au sa dormitoryo, halos 2 taon po kayo magkasama, nakita ng kanyang mata, narinig ng kanyang tenga, nadama ng kanyang puso, na ang bawat dinudulog po namin sa itaas, na hindi namin nakikita ang mahal na Apo Kunching, pagbaba po namin ng alas 6, lahat ng pinag-usapan namin sa taas, ibinubuka po sa amin ng banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? At yung Tita Au, saan man dako ka tumungo, kahit sa Amerika ka pa pumunta, wala kang makikita isang Apo Kunching. Nag-iisa lang siya. Buhay mo ba ang Diyos? At, pangalawa na po yun, tatakbo yan, Tita Au, ha? At, siyempre po, kung paano po ang kanyang mga minimithi sa mga kapatid niya, andito na rin halos sa mga kapatid niya, tumutungo, na nung una po, ay, siya lang mag-isa, nakikibaka kung paano niyang
ipapaliwanag sa mga kapatid niya ang makaakay. Subalit lang dahil ang Diyos nga ang pinaglilingkuran sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, alam niyo po, salita lang niyang mahal na Apo na kupido na lahat ng kapatid niya. Boy mo ba, Diyos? O, Tita Aw, pangatlo na po yun, ha? Inire-remind ko lang po kay Tita Aw kasi mga wishes ko po yun sa kanya. At, pang-apat, Tita Aw, pagmasdan niyo po ang mga kapatid niyo iniiwanan niyo. May po ba yan? Pati ang mga pasyente. Ang tagal po ng 1 taon para sa mga hinirang, may po ba yun? Subalit mabilis lang po yun sa ating Panginoon. Kaya, kahit sabihin natin na sa internet ka, lagi kang naririnig mo ang tinig ng mahal na Apo Kunching, syempre po, iba po talaga yung personal. Baka pwede namang i-request na dalas-dalasan mo ang uwi. Boy mo ba, Diyos? May po ba yun? Pang-apat na po yun. Ang pang-5, Tita Aw, alalahanin niyo po, seryoso na po ito. At totoo po lahat ng sinasambit ko po sa inyo. Sa amin po kasi magkakapatid na bilang alagad, at ako po ay inatasan na bilang mother of the house, lahat po isa sa amin ay walang malilihim sa pinagdaraanan po ng bawat isa. Kasama po ang mahal na Apo Kunching, at pinupuri po namin ang Panginoon, sapagkat sa hinagap ng aming buhay, hindi namin alam na kami matitipon sa dakong ito. Nasa unang buhay pala namin, nagkakasalubong na kami sa palengke, nagkakabanggaan ang mga siko namin, yun pala dito lang kami magkikita-kita. Boy po bang Diyos? Nasa kaparaanan ng ating Panginoon, may plano po siya. May purpose po si God, na yung buhay mo, pupunta ka lang sa abroad, Tita Aw. Subalit, naka-script ang buhay mo, na dito ka pa rin sa banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. At, syempre Tita Aw, kapag andun ka sa ibayong dagat, may mission ka rin doon, wag mo ipapagapi si God sa puso mo. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ganyan po namin kamahal ang isa't isa. Sapagkat kami pong mga alagad, at lalo higit ang aming mahal na Apo Kunching, ano po ba ang nararamdaman ng anak na hindi nararamdaman ng magulang? Andun po yung yung instinct ng isang magulang, na kahit hindi ka magsambit, alam po ng isang magulang kung ikaw ay na malayo, alam din po ng isang magulang kung ano yung pinakikibakahan mo kahit hindi yung magsalita, pero nasa puso niya. Amen po ba yun? At yun po ang aming mahal na Apo Kunching. Hindi po na kailangan isa-isahin kami na ito yung pinagdara. Hindi po. Kaagad yun lumuluhod. Kapag napinadama ng Panginoon na mayroon kaming pinagdaraanan, lumuluhod na kaagad yun para idulog kami sa Panginoon. Boy po ba, Diyos? At hindi lang po sa amin, maging kayo rin po. Sa bawat araw, Tita Aw, alam po namin na ito lang po yung wish namin lahat bilang alagad. Batid po namin lahat na ang puso mo ay naririto. Wala man ang iyong pagkatao at muli kang hahayo patungo sa ibayong dagat, subalit lagi mong tatandaan, ang kabiyak ng puso mo, yung kahati ng puso mo, hindi si Kuya Dante. Buhay po ba ang Diyos? Hindi si Kuya Dante ang kabiyak ng puso mo na ngayon. Dahil sa pamamagitan ng mahal na Apo, na ikaw ay hinirang, ang kalahati ng puso mo ay naiwanan sa ating magulang, sa mahal na Apo. Kaya anuman ang nararamdaman mo, mararamdaman ng ating magulang. At anuman ang nararamdaman ng magulang natin, mararamdaman mo. Kaya sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, kahit malayo po ang aming mga katawan sa isa't isa, hindi po kami nagkakalayo sa aming kalooban. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, yun po, Tita Aw, 5 wish ko sa'yo. Huwag mong kalimutan ang dakong ito, saan man dako ka humakbang, lagi mong alalahanin na sa harapan mo, na sa likuran mo kasama mong Diyos, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, at anytime na pumatok ka, pagbubuksan ka niya, sapagkat hindi sa langit kahit dito sa lupa, mabubuksan ka pa rin, sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ang lahat ay inaanyayahan na kumatok sa ating Panginoon at makipaglig sa Kanyang Espiritu. At sa bawat araw, mga kapatid, mga pasyente po, hindi lang po kay Tita Aw, tayong lahat po ay magtibay na ang lahat ng inatang sa atin ng ating Panginoon ay wag nating alintanain kung ano yung ating pagdaraanan at ano yung ating dadanasin. Kundi, sa inatang sa atin ng ating Panginoon, dahil naka-script na ang buhay natin, alam natin kung ano yung ending nito pagdating ng panahon, na alam din ng Diyos kung ano ipatutupad sa atin. Malamang, o minsan man, dumarating, inuulitin ko po sa inyo, dumarating na may kontrabida, dumarating na may bida, dumarating na may mga isyoso, okay lang po yun. Ang mahalaga,
bida si God sa puso mo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother Marisa. Pasensya na po kayo mga pasyente tagasunod. Ibibigay lang po namin yung araw na ito sa kapatid naming alagad sapagkat birthday niya at the same time despedida niya. Gusto lang po namin maramdaman niya na napaka-special niya sa amin. Higit lalo kay Lord, special na special siya na ipadama namin sa pamamagitan naming mga alagad. Madama niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawagin ko, hindi makukumpleto kung wala ang kanyang best friend forever, si Tita Amor. Palakpakan po natin. Ito pong dalawa na to, pwede pong maghiraman. Sabi po ni Tita Au, sige hiramin mo si Dante, pahiram ko sa'yo sa linggo. Yun po yung mga joke ng bawat isa na walang mali siya kundi upang pagalaki ng bawat isa sa pamamagitan ng pagsasabi na, o sige, sa'yo na muna, doon ako sa inyo. Yun po ay upang pagalakin lamang ang bawat isa na ipadama ang pag-ibig ng bawat isa. Si Tita Amor po. Wala akong masasabi, basta happy birthday. And more birthday. Alam ko maligaya ka dahil dito ka nag-celebrate sa ating dambana. Huwag kang mag-alala. Lagi ka sa aming puso. Basta tayong dalawa ang tambal sa ating buhay. Tingnan niyo po, kinikilig pa si Tita Amor. Kinikilig pa siya. Kasi po, sila talaga kasi po ang bawat alagad, may mga partner po yan. May mga compatible po ang bawat isa na mga alagad. Kaya sila pong dalawa, partner po sila. Kaya po, pagka malayo po si Tita Au, nami-miss niya. Ganun po. Pero may substitute po, si kapatid na Emma, pag wala si Tita Au. Ngayon po, tatawagin ko po si kapatid na Marisa, may nakalimutan pa po. Alam niyo po, isang espiritu po talaga si kapatid na Merna. Ibubuking ko po sa inyo si Tita Au. At kung andito na si Kuya Dante, pag uwi sa bahay, sigurado pagagalitan po siya. Alam niyo po si Tita Au, remind ko lang po, nagkaroon po siya ng yung sakit sa puso na bumabara na hindi siya makahinga. Isipin niyo po magkasama kami sa taas, ang habiling ba naman sa akin? Wala magsisinungaling. Hindi alam po ito ni Apo. Maririnig po ni Apo. Lagot ka sa akin talaga. Alam niyo po, sa totoo lang po, huwag niyo po akong bibigyan ng mali siya, ha? Sapagkat sabi ko nga sa Panginoon, ayun kasi Eileen, sa anak ni Tita Ophel, sabi ko kahapon, bakit po kaya ang Panginoon hindi ako binigyan ng kabiyak ng puso? Samantala, hindi naman ako pangit anak, di ba? Subalit yun pala, si God. Ito, si Tita Au, ibubuking ko, pinaremind sa akin, pag-upo ko, anak, ibuking mo ang kapatid mo kung anong ginawa sa'yo. Sabi niya, tapos ito, nakakampay si kapatid na Merna, yun din ang laman ng isip nito eh. Sabi po niya, kasi nung panahon po na yun, si Kuya Dante, di ba lagi po siya nakasalamin? Ang sabi po namin, ang tawag po namin kay Kuya Dante, saan na si Pampilo Lacson, sabi ko na, ayun po ang tawag namin sa kanya, eto na, nagkasakit. Isipin niyo po naman ang habili sa akin. Akala ko, bakit ako kakausapin kaharap si Tita Merna? Sabi niya, Mami Marisa, sabi niya, pag ako po nawala, sana, ikaw na lang ang pangasawa ni Kuya Dante. Ano ba yan? Ayan, bubuking kita. Bubuking kita. Sabi ko, ha? Tawa po ng tawa si Nanay Merna. Hindi ko nasabi sa kanya, isusumbong kita kay Apo, aagawan mo pa ako sa kanya. Sabi ko, gano'n na po. Sabi ko, sigurado ka, Tita Au. Iyon ang wish ko, Tita Maris, para yung mga anak ko magiging maayos. Sabi niya, sabi ko, bakit mamamatay? Tingnan niyo po, akala niya mamamatay na siya po noon. At ako po ay inirereto niya kay Kuya Dante. Alam niyo po, purihin ng Ama, dakilain siya. Ang salita ng tao, hindi nagkakatotoo. Ano po? Pinatunayan lang ng Ama na sa gayon si Tita Au, bumabata, gumaganda, sa edad na 26, buhay pa siya. Muli, mga umaga at maraming salamat. Nagalak po ba kayo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tunay nga po na masarap maglingkod sa ating Panginoon na pag isang alagad ka, hindi nyo makikitang tumatanda sapagkat lagi kaming masaya. Ewan po ba? Kaya kayo mga kahit kayo tagasunod, pasyente, kung lagi kayong masaya at lagi nyong isinasabuhay ang mga aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, hindi nyo malalamang tumatanda kayo. Edad lang po yon, pero sa ating mukha, tayo ay bumabata. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bagamat wala pa po ang ating mahal na Apo Kunching,
bago ko po tawagin ng isang alagad dahil maraming gusto pong magbahagi tungkol kay Tita Au, gusto ko lang pong i-emphasize yung isang sinabi na habili ni Tita Marisa para kay Tita Au na tignan ng mga alagad. Ayan. Para hindi makita. Gusto ko lang po susugan. Ang gusto ko pong isusug sa sinasabi ni Tita Marisa, tingnan mo ang mga alagad para pagbalik mo, alam mo kung ano ipapasalubong sa bawat isa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, tatawagin ko si Tita Pilar upang bigyan niya na isang kagalakan ng aming kapatid na si Tita Au. Palakpakan po natin. Tandaan mo lalo ako, ha? Pabangula, gusto ko. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba't kayo saya ng mga anak ng Ama? Happy birthday po, Tita. Nasabi na pong lahat ni Mami. Kaya ang masasabi ko lang, babalik at babalik ka rin sa dakong ito. Booking na booking. Asan po ba si kapatid na Dante? Kaya pala, para po sa inyo, alalahanin niyo po sa tuwing na kayo ay mahal na mahal po namin. Sa tuwing na kami nandirito. Nandirito lang po kami. At ang Diyos po ay lagi niyong kasama. At para din po sa inyong lahat. Lord, I come to you. Let my heart be changed with you blowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to taste the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life and living every day by the power of your love. Me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I
Spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Salamat po. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin.